Kabanata 2031. May naalala si Daisy at nagpout. Kung ligtas siya, bakit hindi niya ako kinontak o binalikan? Hindi ba niya alam kung gaano siya nag-aalala? Akala niya talaga hindi na niya ito makikita. Napabuntong hininga si Waylan. Hindi siya magiging ligtas na makasama ka hanggat nabubuhay si Donald. Daisy, binibigyang pansin ni Knowles ang mga detalye. Hindi niya ilalagay sa panganib ang buhay niya kung hindi siya sigurado. Gusto kanyang makasama, kaya kailangan muna niyang alisin ang lahat ng hadlang. Kailangan mong magtiwala sa kanya. Nagbaba ng tingin si Daisy. Alam niya ang nasa isip ni Knowles. Lagi niya itong paprotektahan. Kahit anong gawin niya, kahit may mga kapintasan siya, hindi niya ito sinaktan. Hindi niya kailangan magmahal ng perpektong lalaki basta si Knowles lang. Inihagis ni Nicholas ang pain sa tubig, na nagsimula ng ripple, at dahan-daang sinabi. Napakaswerte ng batang iyon. Napangiti si Waylan. Siya ay, paano ka makakatakas kung hinayla ka na sa ilalim ng tubig? Iniligtas pa siya ni Mr. Southern. Mr. Southern. Tumigil si Nicholas at pumikit habang hinahanap ang kanyang memorya. Siya ang pinuno ng Southern Clan sa East Islands. Kilala mo siya. Humalaklak si Nicholas. Hindi ko pa siya nakilala pero narinig ko na siya. Sunny Southern ng East Islands, ang bayani ng Southeast Eurasia. Ang kanyang pamilya ay mula sa Kongports, at siya ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga martial artist. Nagpunta siya sa Southeast Eurasia noong bata pa siya at nagsimula ng sariling negosyo doon. Si Sunny ay isang tapat na tao at iginagalang siya sa lugar. Nagulat si Daisy. Makapangyarihan ba ang Southern Clan? Nag-wave ng kamay si Nicholas at ngumiti. Ang mga underground gang, Skull Club, Metropolis mula sa Morwich, at maging ang night banquet ng iyong lolo ay mas sikat sa Aura at North Angkor kaysa sa Southern Clan, ngunit pagdating sa impluensya, wala sila kumpara sa Southern Clan. Alam ni Sunny Souther ang lahat ng martial arts at bihasa sa mga taktika sa digmaan. Naiintindihan niyang mabuti ang paraan ng pamumuhay, at kung siya ay ipanganak sa nakaraan, siya ay isang general. Ang kanyang mga kaalyado ay ang lahat ng mga taong nakalink sa politika, at hindi niya binuo ang kanyang network sa pamamagitan lamang ng mga benepisyo. Si Sunny Southern ay isang negosyante ngunit hindi nakikipagkaibigan sa pamamagitan ng mga benepisyo. Ito ay lahat sa pamamagitan ng aktwal na pagkakaibigan at pagtulong sa mga taong nangangailangan, ngunit hindi siya yumuko sa sinuman. Ituturing niya ang mga tao kung paano siya tinatrato. Ito ay patas at tapat. Ganyan ang naging buhay niya. Saglit na nag-isip si Waylan bago niya sinabing, Lolo, gusto ko siyang bisitahin sa sinabi mo. Tumawa si Nicholas at tinapik ang balikat niya. Marami kang dapat matutunan. Walang disadvantage ang makilala ang isang lalaking katulad niya. Sa East Islands, sa Southern Clans Martial Arts Center. Isang grupo ng mga estudyante ang nagsasanay sa gitna, at lahat sila ay maliksi na manlalaban. Nalaman lamang ni Knowles ang tungkol sa pakikipaglaban sa kamay sa pamamagitan ng mga pelikula. Iba ito sa karaniwan niyang makikita dahil marami silang galaw at praktikal sa labanan. Nakatutuwang panoorin. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kamay ay ipinasa sa mga henerasyon mula noong sinaunang taon ng militar. Maaari silang mapabuti ang kalusugan at ipagtanggol laban sa mga kaaway, isang bagay na makakatulong sa pagpapalakas. Isip ng isang tao, mukhang interesado ka sa hand-to-hand combat. Kabanata 2032. Tumangala si Knowles. Mr. Southern. Nakasuot siya ng riding gear na may brown na bota at may dalang pulang latigaw na mukhang makinang sa ilalim ng araw. Mukha siyang payat, iba ang bewang at balikat niya sa ibang lalaki, at kahit nasa 5 feet 7 inches, mukha siyang nanghihina. Nilero niya ang latigaw ng kabayo habang nakatingin sa karamihan. Kung gusto mong sumali, maaari ko silang ituro sa iyo ng isang bagay, ngunit maaaring hindi mo ito mahawakan. Ngumiti si Knowles at ipinulupot ang manggas, saka naglakad pababa ng hagdan. Kung willing kang magturo, willing akong matuto. Wala akong pakialam na matuto pa. Nag-cross arm si Cameron at pumikit. Ang lalaking ito mula sa Yaramur ay masigasig na matuto. Nang makita ng mga estudyante si Cameron na naglalakad, huminto sila. Sir, kinawayan ni Cameron ang kanyang kamay at sinabing, ito ay, Neil Beck. Pinutol siya ni Knowles at mahinahong sinabi, ang pangalan ko. Napagtanto ni Cameron na ayaw ilantad ni Knowles ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naglaro siya. Sige, gusto ni Mr. Beck na matuto mula sa iyo. Sana ay ipakita mo sa kanya kung ano ang mayroon ka para matutunan niya ang isa o dalawang bagay.
Tinapik ng pinuno ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi ka namin pababayaan. Ipakita natin sa kanya. Lumingon siya sa gilid para tingnan si Noel Ace. Pakiusap sumama ka sa akin, Mr. Beck. Napangiti si Noel Ace. Pagkatapos mo, umakyat sa stage si Noel Ace at ang lalaking iyon habang ang lahat ay napatigil sa kanilang ginagawa para manood. Umupo si Cameron sa isang upuan sa ilalim ng lilim habang may nagbigay sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Nagkaroon ng labanan si Noel Ace at ang pinuno, ngunit dumpensa lamang ang lalaki habang umaatake si Noel Ace. Makalipas ang ilang ikot, hindi man lang nahawakan ni Noel Ace ang sando ng lalaki. Napakahusay niyang ipagtanggol ang sarili na parabang nasasabi niya ang susunod na mangyayari. Nang turn na ng lalaki ang umatake, halos hindi na siya napigilan ni Noel Ace. Nasabi ni Noel Ace kung gaano kalaki ang pagkakaiba, kaya huminga siya ng malalim at ngumiti. Masyado akong malayo, mapagpakumbaba ang lalaki. Hindi yon. Gumagamit ka ng mga pag-atake ng taekwondo, na mas nakatuon sa footwork, kaya limitado ang iyong mga pag-atake. Hindi ito kasing praktikal sa pakikipaglaban sa kamay. Maaari akong magturo sa iyo ng isa o dalawa. Si Noel Ace ay sabik na matuto. Oo, pakiusap. Umupo si Cameron sa gilid at humihigop ng tsaa nang lumakad ang mayordoma. Nang makita niyang natututo si Noel Ace sa entablado, gulat na gulat siyang tumayo sa tabi ni Cameron. Sir, tuturuan mo ba siya ng mga kasanayan sa pakikipaglaban? Hindi siya bahagi ng pamilya at bisita lang doon. Ito ay isang kaayla hilakbot na kalalabasan kung itinuro nila sa kanya ang kanilang mga diskarte at siya ay tumalikod sa kanila. Pinapabayaan siya ng tatay ko, kaya dapat may dahilan sa likod niyan. Interesado siya dito. Hindi ko siya pinilit na mag-aral. Hinay pa ni Cameron ang kanyang tsaa. May nagawa ba ang Kurosaki gang kamakailan? Sumagot ang mayordomo, hindi, ngunit sinusubukan ni Miss Serrano na ay bully ang ating mga tauhan dahil lang sa anak siya ni Joaquin. Kung hindi dahil sa suporta ni Mr. Southern Sr., wala si Joaquin Serrano kung nasaan siya ngayon. Ngayong pinili niyang huwag pansinin ang ginagawa ng kanyang anak, sigurado akong may gusto siyang sabihin si Mr. Southern Sr. Kabanata 2033. Dahan-daang uminom si Cameron ng kanyang tsaa at tumawa. Sila ay isang organisasyon lamang na nasa ilalim ng Southern Clan. As long as we keep eye on their interaction with Puzo, we don't need to pay attention to a girl. Natuwa ang mayordoma. Sa lahat ng mga taon na iyon, mas lumaki si Cameron sa kung paano si Sonny noong bata pa siya. Malapit na niyang kunin ang pamilya. Gayunpaman, may pumasok sa isip niya, at tahimik siyang napabuntong hininga. Kung ang tunay na pagkakakilanlan ni Cameron ay nalantad, ang Southern Clan ay maaaring kailangang harapin ang ilang mga paghihirap dahil si Cameron ay hindi kung sino ang iniisip ng mga tao. Sa Baseburg, sa Goldman Mansion, ibinaba ni Nolan ang mga dokumento at itinaas ang kanyang kilay kay Waylan. Pupunta ka rin sa East Islands. Tumango si Waylan. Nabalitaan ko na pupunta si Tita Seyday upang bisitahin ang Southern Clan, at gusto kong makilala ang bayani ng Southeast Eurasia, Sonny Southern. Napapikit si Nolan at kinatok ang kanyang buko sa mesa. Magulo ang lugar na iyon at wala sa aming saklaw. Ang mga underground gang ng Aura ay may kapangyarihan din doon. Alam ko. Tumingin sa ibaba si Waylan, pagkatapos ay mahinahong sinabi, gusto ng lolo-lolo na ako ang pumalit sa night banquet, ngunit ang mga underground gang ay naging napaka-aktibo kamakailan, at maging ang Skull Club ay nagsimulang bumuo ng traksayon. Kung ang night banquet ay patuloy na mag-isa dito, kahit na wala tayong problema sa kanila ngayon, pinakamahusay na maging handa. Pare, mas mabuti na makipagkaibigan kaysa makipag-away pagdating sa ganito. Okay lang ang lolo sa Sonny Southern, kaya kahit na hindi ako nagtitiwala sa iba, mapagkakatiwalaan natin ang Southern Clan. Ipinatong ni Nolan ang kanyang noo sa kanyang kamao at ngumiti. Kung may tiwala ka dito, sige. May tiwala sa iyo ang lolo mo, kaya huwag mo siyang pababayaan. Ngumiti si Waylan at hindi umimik. Inilabas ni Daisy ang kanyang ulo mula sa likod ng pinto. Waylan, tatay. Huminto si Nolan, tumingin sa pinto, at kumunat ang noo. Nakikinig ka na naman ba sa amin? Nagpout si Daisy. Ano ang ibig mong sabihing muli? Narinig ko lang ang usapan niyo nang makita ko si Waylan. Umiling si Waylan, naglakad papunta sa kanya, at kinatok ang ulo niya dahil alam niya. Bakit gusto mo akong makita? Tinatanggap mo ba? Tanungin mo si Dad. Tinakbo ni Daisy si Nolan at sinimulang himas-himas ang kanyang balikat. Daddy, mamantong hininga si Nolan at tumingin sa kanya.
Gusto mong pumunta sa East Islands para makita si Noel Ace. Seryoso ang itsura niya. Gusto ko lang makasigurado na ayos lang siya. Ipinapangako kung hindi ako magdudulot ng gulo. Kay Tita Seyday at Waylan. Pinunasan ni Nolan ang tungkin ng kanyang ilong. Nagdudulot ng gulo ang pagpunta doon. Kumunat ang noo ni Daisy. Sa tingin mo babata pa ako. Napangiti si Nolan. Nariyan si Donald, at sa wakas nakalayo na si Noel Ace sa iyo. Lumalakad ka ba sa kanilang bitag pagkatapos ipahayag ang iyong kasal ni Noel Ace? Kumunat ang noo niya at malalim ang iniisip. Napatingin si Waylan sa kanya at maya-maya ay sinabing, Tay, sasamahan siya ni Tita Seyday. Maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon si Donald na umatake. Hindi rin iyon ang kanyang turf. Kailangan niyang mag-ingat kung may gusto siyang gawin. Tama ka, tila nag-aalala si Nolan. Pero nag-aalala pa rin ako kay Daisy. Tumayo si Daisy sa harap ni Nolan at nanumpa, pangako kung hindi ako magpapabagal kahit kanino. Kabanata 2034. Nilagay ni Nolan ang kanyang kamay sa kanyang noo. Ang iyong pagkakakilanlan ay makakaakit ng labis na atensyon. Hindi lang ang kanyang hitsura makikilala ng sinumang nakakita ng balita ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sikat na artista at isang goldman. Napangiti si Daisy, magsusuot ako ng disguise kung ganoon. Ang paglalaro ng isang karakter ay hindi magiging napakahirap. Pumayag lang si Nolan dahil hindi niya kayang manalo sa argumentong iyon. Makalipas ang ilang araw, handa na sina Seyday at Waylan. Walang airport sa East Islands. Ang pinakamalayong mapupuntahan ng isang eroplano ay nasa baybaying bayan sa kalapit na bansa, at mula roon, ang mga bisita ay kailangang sumakay ng bangka. Dumaong ang bangka sa pier, at lumabas si Seyday, sa kasamandal sa kotse habang hinihintay si Waylan. Ang barko ay maglalayag sa loob ng 15 minuto. Tumingin si Waylan sa kanyang relo, at alas 10 na ng umaga sa sandaling iyon, dumating si Daisy, na huli, dala ang kanyang bagahe at tinawag sila. Waylan, Tita Seyday. Lumingon si Seyday at nagulat. Daisy, tumingin si Waylan sa kanya at tumawa. Siya ay may hindi kinaugalian na hairstyle at mukhang delinquent mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang kasuotan. Napakakapal ng makeup niya at umuusok ang mga mata na para bang sinuntok. Hindi niya masasabing kapatid niya iyon kung hindi dahil sa boses nito. Daisy, itong damit, naisip ni Seyday na over the top ito. Lumapit si Daisy sa kanila at ngumiti ng matamis. Walang makakakilala sa akin pagkatapos ng makeover na ito. Kinuha ni Waylan ang kanyang bagahe. Sakay na tayo sa barko. Hinawakan ni Daisy ang braso ni Seyday at sumunod. Nakakuha si Waylan ng mga tiket sa 2 silid sa unang klase. Si Daisy at Seyday ay magsasalo ng isa habang si Waylan ay nasa katabing silid. Maliban sa mga kwarto, mayroong dining area na may kape at tsaa. Si Daisy ay tumingin sa labas ng bintana sa abot tanaw, kung saan ang langit ay naghalo sa dagat. Kumikislap ang tubig habang nasisikatin ng araw. Binuksan niya ang bintana, at napuno ng maalat na hangin ang silid. Sinusubukan din ng mga sigo na manghuli ng isda. Lumingon siya para magtanong, Tita Seyday, gaano katagal ang biyaheng ito? Tinhupi ni Seyday ang kanyang kumot. Bandang alas 8 na tayo pupunta doon. Umupo si Daisy sa kama, kinuha ang diamond ring na suot niya bilang kwintas sa leeg, at hinawakan ito ng mahigpit. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit upang maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa singsing. Siya ay naglalaro ng isang delinquent, kaya ang pagkakaroon ng isang singsing na diamante ay magmukhang kainahinala. Bulong niya, Nolly, hintayin mo ako. Samantala, sa East Islands, kalahating araw si Noel Ace sa Martial Arts Center. Ang mga galaw na ngayon lang niya natutunan ay tila nakaukit sa kanyang memorya, at siya ay nagsasanay. Ang mga tao ay namanghasa kung gaano niya kabilis ang mga ito. Ang kanyang kamiseta ay basang-basa sa pawis at damaykit sa kanyang katawan na nagpapakita ng mga linya ng kanyang mga kalamnan. Lumapit ang mayordoma, Mr. Beck, Mr. Southern Senior, ay gustong makilala ka. Kinuha ni Noel Ace ang tuwalya para patuyuan ang kanyang pawis at naglakad pababa ng hagdan. Umupo si Sonny sa gitna ng main hall, umiinom ng tsaa. Nang dinala ng mayordomo si Noel Ace, ikanaway niya ang kanyang kamay para paalisan siya. Pagkatapos ay inilapag ang kanyang tasa sa mesa. Umupo ka, may proposal ako sa'yo. Umupo si Noel Ace at tumingin sa kanya. Tungkol saan ito? Kabanata 2035. Tumangala si Sonny. Pansamantala kong ibibigay sa iyo ang autoridad ng The Commune. Nagulat si Noel Ace, at saka siya pumikit. Ang Commune.
Hindi ba't nasa ilalim ng pamamahala ng The Serpents? Muling kinuha ni Sonny ang kanyang tasa. Sa totoo lang, nagbabago na ang The Serpents. May pakialam ako sa past relationship natin, pero kung pagtataksilan nila iyon, sisirain ko sila. Napangiti si Noel Ace, nagtitiwala ka sa akin. Napabuntong hininga si Sonny. Kung gusto mong paalisan si Donald, kailangan mo munang tanggalin ang The Serpents. Ang pinuno ng The Serpents ay kaibigan ni Fabio Puzo. Alam ko iyon, ngunit wala akong magagawa. Si Puzo ay may mga especialidad sa The Serpents, kaya kung gagawin ko ang anumang bagay sa kanila, bibigyan ko si Puzo ng pagkakataon na makuha ang The Serpents na tumalikod sa akin. Sinabi ni Noel Ace, pero kung may gagawin ako, malalaman nila na ikaw ang nasa likod nito, at maghahinala pa rin sila sa iyo. Huwag kang mag-alala dyan. Si Nilbeck ay isang panauhin na ibinalik ni Cam. Binuo ko ang iyong pagkakakilanlan at inayos ko na ikaw ang pumalit sa The Commune. Hindi malalaman ng Serpents kung ideya ba ni Cam o ang arrangement ko, kaya wala pa silang gagawin. Sumimsim si Sonny ng kanyang tsaa bago dahan-daang idinagdag, kung kakayanin mo ito ng maayos, papansinin ka ni Puzo. Naintindihan ni Noel Ace ang ibig niyang sabihin. Kung gusto niyang makarating kay Donald sa East Islands, kailangan niyang itapon ang Serpents sa kaguluhan. Ginawa ni Noel Ace ang kanyang pagsisiyasat. Ang Serpents ay naging napakahusay sa suporta ni Sonny, ngunit nagbago ang mga tao. Hinayaan ng mga Serpent na umakyat sa kanilang ulo ang kanilang pagmamataas at nakalimutan kung paano sila tinulungan ni Sonny. Hindi na sila masaya na nasa ilalim ng ibang tao at nakikipagtulungan kay Puzo ng palihim. Naglagay si Puzo ng ilang especialidad sa The Serpents. Inakala ni Noel Ace na hindi magiging masyadong malupit si Sonny sa The Serpents dahil sa kanilang relasyon, at nilapitan siya ni Sonny tungkol sa deal na ito para tanggalin ang mga especialidad ni Puzo sa gang ngunit paalisin din si Donald. Kung inihagis ni Noel Ace ang The Serpents sa kaguluhan mula sa loob, papansinin siya ni Puzo at hahalukayin ang kanyang background. Kung ayaw ni Puzo na gawing kalaban nila ang Southern Clan, kukuha siya ng taong magpapaalis kay Noel Ace. At ang isang tao ay magiging tagalabas na si Donald. Napatingin si Sonny sa kanya. Ano sa tingin mo? Napangiti si Noel Ace, hindi kita pababayaan. Kinabukasan, nag-aalmusal sina Daisy at Waylon. Ang mga gusali ng Southern Star sa East Islands ay may mga anti-gang elemento. Luma na ang mga gusali, at maging ang restaurant ay kombinasyon ng mga vintage at modernong elemento, nagkaroon. Pagkain sa kainan, mga espesyal na pagkain, tsaa, at higit pa. Lumapit si Daisy kay Waylon. Oy, ang East Islands ay hindi kasing gulo gaya ng ginawa ni tatay sa kanila. Sinabi ni Nolan na ito ay isang lugar kung saan nag-amok ang mga underground gang. Ito ay hindi lamang magulo ngunit mapanganib din. Ngunit hindi ganoon iyon. Nagbuhos si Waylon ng tsaa, ngumiti, at sinabing, ito ang lupain ng Sunny Southern. Walang sino man ang maglalakas loob na magdulot ng gulo, ngunit kapag nakarating na kami sa sentro ng lungsod o sa lupain ng mga gang sa ilalim ng lupa, magbabago ang mga bagay-bagay. Ang pinakamalaking isla ay nahati sa dalawang panig. Ang panig ni Sonny ay ang Hilagang Silangan, habang ang Puzo ay nasa Timog Kanluran. Ang sentro ng lungsod ay kung saan sila nagtagpo. Ito ay isang lugar na may mga dayuhang mga ngalakal at club mula sa magkabilang panig, komunidad, at higit pa. Kung may magdudulot ng gulo doon at magkaroon ng sagupaan sa magkabilang panig, walang makakagarantiya ng ligtas na pagtakas mula sa isla. Kabanata 2036. Ipinatong ni Daisy ang kanyang ulo sa kanyang kamay. I wonder kung nasaan si Nolly ngayon. Naglagay ng merienda si Waylon sa kanyang plato at tumawa. Kung hindi ako nagkakamali, kasama siya ngayon sa mga Southern, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Dinampot niya ang merienda, at nang kakainin na niya ito, nagkagulo mula sa bulwagan sa ibaba. Isang grupo ng matipunong lalaki ang nakatayo sa bulwagan. May suot silang uniforme, at parang galing sila sa East Winston. Mukha silang galit na galit at walang magandang intensyon. Hinampis ng isang lalaki ang mesa at tinuro ang waiter at manager. Ang aming ginang ay nagbook ng restaurant na ito ngayon. Hilingin sa kanilang lahat na umalis dito. Pilit ng umiti. Lumapit ang manager sa lalaki at sinabing, Mr. Estrada, for your information, you'll need to make the reservation with our restaurant 1 day in advance. Nandito pa rin ang mga customer namin, kaya, bago pa siya makatapos magsalita, hinawakan siya ng lalaking tinatawag na Mr. Estrada sa kanyang palso at sumigaw, cut the crap. Ito ang East Islands.
Kung gusto mong magnegosyo dito, dapat pamilyar ka sa The Serpents. How dare you Sue and Our Lady? Gusto mo bang sirain natin ang restaurant mo? Nanginginig at pawis na pawis ang manager. Maraming mga tindahan at restoran ang pag-aari ng mga dayuhang negosyante na nakipagtulungan sa Southern Clan. Kung walang magdudulot ng gulo, kikita sila ng maluwag, ngunit kung may nangyari, wala silang ibang magagawa kundi ang buntong hininga sa kanilang malas. Ang ilan sa mga customer ay hindi gustong magkaroon ng gulo, kaya umalis sila nang hindi natapos ang kanilang pagkain. Hindi man sila natuwa sa ginawa ng The Serpents, wala silang lakas ng loob na magsabi ng anuman tungkol dito. Umakyat ang isang waiter at lumapit kina Waylon at Daisy. Nang may problema sa mukha, sinabi niya, "Pasensya na po, sir. Natatakot ako na kailangan mong umalis ka agad. Ang iyong pagkain ay nasa bahay." Napatingin si Daisy kay Waylon. Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap at nagtanong, sino sila? Napatingin sa kanila ang waiter at alam niyang galing sila sa labas. Maingat niyang sinabi, galing sila sa The Serpents. Si Miss Serrano ay anak ng pinuno ng The Serpents. Sila ang mga lokal na tyrant dito, at wala kaming lakas ng loob na magsabi ng anuman dahil kay Mr. Southern Sr. Nabook na ni Miss Serrano ang buong restaurant. Kung hindi ka pupunta ngayon at masaktan siya, hindi kanya papakawalan ng ganoon kadali. Napakagat lobby si Daisy. Nagtatrabaho ba sila para kay Mr. Southern Sr.? Sagot ng waiter sa mahinang boses, hindi naman. Ang mga serpent ay pinakakabit para sa Southern Clan. Tumango si Daisy. Ibig sabihin, parasites lang silang lahat. Paano sila magiging mayabang? Sir, Miss, hindi pa ngayon ang tamang oras para mag-usap. Umalis na kayo. Bago pa matapos ang sasabihin ng waiter, tumingin sa itaas ang grupo ng mga lalaki. Nang mapansin nila sina Waylon at Daisy, sumigaw sila, "Hoy! Bingi ba kayo? Umalis ka na dito, ngayon na." Tumingin sa ibaba si Daisy at sinabing, "Wala kayong karapatang itaboy kami palabas ng restaurant. Kung gusto mong kunin ang restaurant, pumunta ka sa hall." Natigilan ang waiter. Naiinis na tumingin si Manuel kay Daisy at umiling, "How dare you? Mapapatawad kita sa pangit mong mukha, but how dare you talk with us like that?" Halos mapatalon si Daisy nang sabihin ni Manuel na pangit siya. Pinigilan siya ni Waylon at tumayo. Pumunta siya sa railing at tumingin sa ibaba. "Ikaw ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa teritoryo ng Southern Clan. Nilali mo lang si Mr. Southern Sr. Nakasubsob ang mukha ni Manuel habang nakaturo sa kanya. "Dapat kang pumunta sa paligid at tanungin kung sino kami. How dare you mention Mr. Southern Sr. sa harap namin?" Humalaklak si Waylon at sinabing, "Na-curious lang ako. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga parasito na kumakain sa mga Southern, ngunit mayroon kang lakas ng loob na umikot at saktan ang mga benepisyo ng mga bisita ng mga Southern, ilagay sa kahihiyan sa kanila, at hindi igalang si Mr. Southern Sr. Kayo ba ang mga taong gumawa ng mga patakaran dito o ang mga Southern?" Kabanata 2037. Sumeryoso ang mukha ni Manuel. "Ikaw, Manuel, sinabi ko sa iyo na huwag mong gawing big deal iyon." Sa sandaling iyon, isang maliit na babae ang lumapit at hamarang kay Manuel. Si Manuel at ang iba pang mga tao ay umatras sa isang tabi at ibinaba ang kanilang mga ulo. "Aking ginang." Napaangat ng ulo si Florence at natigilan ng masalubong ang sulyap ni Waylon. Maliban kay Cameron, hindi pa siya nakakita ng ganito kaguwapong lalaki sa East Islands. Sa East Islands, si Cameron ay itinuturing na isang gwapong lalaki sa kanyang sariling karapatan. Siya ay may isang androgynous at foxy na mukha, at siya ay mas maganda kaysa sa karamihan ng mga kababaihan sa mga isla. Gayunpaman, may isang masamang panig kay Cameron, mayroon siyang hindi kasiya siyang personalidad at patuloy na lumalaban sa kanya. Kung hindi, gusto niyang kausapin ng kanyang ama si Sonny tungkol sa kanilang kasal. Gayunpaman, hindi na mahalaga si Cameron. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki sa kanyang harapan ay mas kaakit-akit sa mga babae kaysa kay Cameron. Hinaplos ang lobby niya, napangiti si Florence. "Dahil ayaw mong sumama, bibigyan kita ng pagkakataon na sumabay ka sa akin ng almusal." Tumayo si Daisy sa tabi ni Waylon at sinabing, "Ikaw, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makisalo sa aking kapatid?" Lumungkot ang mukha ni Florence habang nanunuya. "Sino ka para magsalita dito? Pangit kang babae. Walang tao sa mundong ito na hindi ko makukuha. Oh please, nakalimutan mo bang tingnan ang sarili mo sa salamin paglabas mo ngayong umaga?" Inangat ni Daisy ang kanyang ulo sa isang tabi at tumawa. "Matanda ka na.
Talagang ninanakawan mo ang duyan. Si Florence ay 27 taong gulang na ngayon, kaya nagalit siya nang marinig niya ang sinabi ni Daisy dahil ipinaalala nito sa kanya ang isang tao na nagsabi sa kanya ng parehong bagay noong nakaraan. Ang kanyang mukha ay naging malungkot habang siya ay sumisitsit sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Para sa akin, kailangan mong turuan ng leksyon. Ibaba ninyo sa akin ang pangit na baboy na iyan at habarin ninyo siya. Hinayla ni Waylon si Daisy sa likod niya, nanlamig ang tingin nito. Buong tiwala siya na kaya niyang harapin ang grupong ito ng mga tao. Lahat sila ay nagmadaling umakyat, at bago pa man sila makagawa ng anuman, isang bato ang dumating mula sa kung saan at tumama kay Manuel. Nawalan siya ng balanse at natamba, hinayla ang mga tao sa likod niya pababa kasama niya. Tinadyakan ni Florence ang kanyang mga paa at sumigaw ng hindi kasiya siya, "Sino ito? Lumabas ka na." Nang matapos siyang magsalita, tumama ang isang bato sa kanyang paa, at nahulog siya sa sahig. "Aking ginang." Si Manuel at ang iba ay dali-daling pumunta sa harapan at tinulungan siyang tumayo mula sa sahig. Noon lang nila nakitang hindi bato ang tumama sa kanila kundi isang itim na chess piece, at bumangon sa kanilang mga puso ang masamang damdamin. Parang maraming nangyari habang malayo ako sa East Islands. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ko malalaman na kayong mga taga The Serpents ay magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng ganoon sa ating teritoryo. Habang umaalingaw-ngaw ang boses sa hangin, isang binatang nakasuot ng suit ang lumitaw mula sa sahig sa tapat nila. Tumingin siya sa ibaba, at ang mga babaeng nakasuot ng itim sa likod niya ay parang hindi rin ordinaryong tao. Natigilan si Florence at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Cameron, ikaw talaga." Napatingin si Daisy sa lalaking kaharap niya. Tila sa kanya ay hindi siya isang ordinaryong tao dahil ang mga taong iyon sa ibaba ay nawala ang kanilang kay-abangan sa sandaling siya ay lumitaw. Sumandal si Cameron sa rehas at nilalaro ang isang piraso ng chess sa kanyang kamay. "Dahil alam mong ako iyon, ilabas mo na ang mga tauhan mo rito. Kung hindi, wala akong pakialam sa iyo sa ngalan ng iyong ama." Tumango si Florence. "Maghintay ka lang, Florence." Huling sulyap niya kay Waylon at umalis kasama ang mga tauhan niya. Hinayla ni Daisy si Waylon at bamulong, "Kuya, parang gusto ka niya. Kailangan mong mag-ingat." Kabanata 2038. Lumingon si Waylon para tingnan si Daisy at ngumiti. "Huwag kang mag-alala." Pagkatapos noon ay napatingin siya sa kaharap na lalaki at napagtantong nakatingin din si Cameron sa kanya. Kinausap niya ang mga katabi niya at bumalik sa private room. Niyakap ni Daisy ang kamay ni Waylon at sinabing, "Kuya, busog na ako. Bumalik na tayo sa hotel natin." Tumango si Waylon. Aalis na sana sila ng restaurant, pinigilan sila ng isang babaeng nakasuot ng itim at sinabing, "Tahan na. Gusto ni Mr. Cameron na makita ka." Nagpanik si Daisy dahil hindi niya alam kung ano ang gusto nito sa kanila. Tinapik ni Waylon ang kanyang ulo para pakalmayan siya at sinabing, "Okay lang." Kasunod ng babaeng iyon ay pumasok sina Waylon at Daisy sa private room. Lumapit ang babae kay Cameron at yumuko. "Sir," nakaupo si Cameron sa tabi ng isang chess plate. Habang nilalaro niya ang isang piraso ng chess sa kanyang kamay, itinaas niya ang kanyang mga talukap upang pag-aralan ang mga ito at sinabing, "Sa labas ka, hindi ba?" Nang may gustong sabihin si Daisy, sinabi ni Waylon, "Oo. Nandito kami para mag-invest. Nakikita ko." Ibinalik ni Cameron ang piraso ng dibdib sa isang kahon. Lumipat siya sa ibang posisyon at nagpatuloy. "Pero natatakot ako na hindi na ito mangyari. Lalo na ngayong na-offend mo ang The Serpents." Sumimangot si Daisy at galit na sinabi, "Siya ang unang gumawa nito. Hindi ko maintindihan. Ito ang teritoryo ng Southern Clan. Ipipikit ba ni Mr. Southern Sr. ang kanyang mga mata at hahayaan silang gawin ang anumang gusto nila?" "Daisy," tawag ni Waylon sa kanya. Umikot si Daisy at hindi na nagsalita. Marami na siyang nakilalang mga taong mayabang noon, ngunit ang kay-abangan ni Florence ay ganap na nasa ibang antas. Hindi niya ito kayang bitawan, at higit sa lahat, sa tingin niya ay may gusto si Florence sa kanyang kapatid. Kung gusto niyang maging sister-in-law niya, gagawin niya ang lahat para maiwasang mangyari iyon. Ipinatong ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang baba at sinukat si Daisy. After a long while, tumawa siya, "Tama ka. Kasalanan talaga ng mga Southern kung hindi sila nagtuturo ng mabuti sa kanilang aso at hinayaan itong saktan ng mga tao. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan nila." Natigilan si Daisy. Hindi niya inaasahan na ganito pala kaganda ang ugali nitong lalaking nasa harapan niya.
Akala niya ay sinusuportahan ng Southern Clan ang The Serpents mula sa likuran. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng lakas ng loob na kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang kakaiba ay kung hindi aprobahan ng Southern Clan ang kanilang aksyon, kung gayon bakit tatanggi ang The Serpents na baguhin ang kanilang saloobin. Ayon sa narinig niya mula sa waiter, naging ganito ang The Serpents sa buong panahon. Sila ay isang organisasyong nagpapakain sa Southern Clan. Lahat sila ay kumilos ng mayabang sa kanilang sariling lupain, ngunit ang mga Southerners ay walang ginawa tungkol dito. Hiniling ni Cameron sa kanyang mga tao na dalhin ang manager. Maingat na pumasok ang manager at ibinaba ang kanyang ulo. Paumanhin, Mr. Southern, wala akong magagawa kay Miss Serrano sa ugali niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ilagay ang lahat ng mga bayarin ngayon sa tab ni Miss Serrano. Natigilan ang manager. Kinuha ni Cameron ang isang tasa at nagpatuloy. Remember all the guests that Miss Serrano chased out today. Simula ngayon, hindi na nila kailangang magbayad para sa kanilang mga pagkain pagdating nila sa iyong restaurant. Ilagay na lang lahat ng bills nila sa tab ni Miss Serrano, understand? Nakikita ng lahat na sinusubukan ni Cameron na parusahan si Florence. Siya ay naging isang mapagmataas na babae at palaging nais na ang mga bagay ay mangyari sa kanya. Walang nang-ahas na gumawa ng anuman sa kanya, ngunit iba ang mga bagay pagdating kay Cameron. Ngumiti ang manager at sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Southern. Aalis ako agad para mag-announce. Pagkaalis ng manager, kalmadong tumingin si Wayland kay Cameron at nagpatuloy. Bakit mo kami tinutulungan, Mr. Southern? Sa totoo lang, kilala na niya kung sino siya bago niya ihayag ang kanyang pagkatao. Kung tutusin, maliban sa inapo ng mga Southern, walang ibang makakasama sa kanya ng dalawang makapangyarihang bodyguard, na naging dahilan ng pagiging magalang at matakot sa kanya ng The Serpents, pati na rin ang manager. Kabanata 2039. Natigilan si Daisy. Ngayon lang niya napagtanto na ang binata sa kanyang harapan ay si Cameron. Ngunit napakabata niya. Akala niya ay matanda na si Sonny at ang kanyang anak ay dapat nasa 30 hanggang 40 taong gulang, kung isa sa alang-alang kung ano ang tawag sa kanila. Itinaas ni Cameron ang kanyang mga talukap at inilapag ang tasa. Grabe kayong dalawa. Natitiyak kung hindi ka lamang isang ordinaryong negosyante kung isa sa alang-alang mo ang katotohanan na mayroon kang nervyos na labanan ang The Serpent sa sandaling dumating ka sa East Islands. Pagsukat ng Wayland pataas at pababa, nagpatuloy siya. Yung mga negosyanteng pumunta sa East Island ay magsusuot ng mamahaling damit para ipahiwatig ang kanilang katayuan. Kung mas mayaman ang negosyante, mas malugod silang tinatanggap sa islang ito. Kung tutusin, walang gustong magpakawala ng pagkakataong makatay ng matabang tupa na dumating sa kanilang pintuan. Ikaw naman, sir, bagamat parang walang brand ang suot mo, kung titingnang mabuti, ang mga damit mo ay mga espesyal na pinasadyang mga damit, at bihira lang ito sa merkado. Maaaring sila ay mula sa isang pribadong kumpanya na nagsisilbi lamang sa isang partikular na grupo ng mga bisita, o sila ay nagtatrabaho lamang para sa maharlikang pamilya. Napapikit si Wayland at sinabing, maganda ang mga mata mo, Mr. Southern. Ang kanyang mga damit at kamiseta ay espesyal na pinasadya para sa kanya. Dahil sa limitadong kota, available lang sila sa Staslow, at kailangang mag-book ng isang buwan ng maaga ang kanilang mga VIP. Sa madaling salita, walang makakahanap ng ibang tela na katulad niya sa mundong ito. Hindi malalaman ng mga taong gusto lang magsuot ng mga luxury brand na ang mga tunay na dignitaryo ay bihirang maglagay ng mga luxury goods sa kanila dahil gusto nilang manatiling low profile. Hindi sila magsusuot ng mga relo o magmaneho ng mga kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang higit nilang binigyang diin ay ang pakiramdam na komportable at kung ito ay nababagay sa kanila o hindi. Ang mga damit na isinusuot nila ay maaaring magmukhang ordinaryo, ngunit bihira sila sa merkado, karamihan ay custom-made, at mas mahal kaysa sa mga luxury brand na iyon. Kaya kahit wala akong ginagawa, may kakayahan ka rin na lutisin ang isyu mismo. Kalmadong nagpatuloy si Cameron. Kung ganoon, bilang isang miyembro ng Southern Clan, binibigyan ako nito ng lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Napangiti si Wayland. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Mr. Southern Sr. Isa siyang dakilang tao sa Southeast Eurasia. Ngunit hindi ko inaasahan na ganoon ka rin katalino, Mr. Southerns. Gaya ng inaasahan sa isang taong magmamana ng Southern Clan at pamilya sa hinaharap. Nambobola mo ako, Ginoo.
Dahan-daang bumangon si Cameron habang nasa bulsa ang mga kamay. Kahit na siya ay mas maikli kaysa kay Wayland, hindi siya natarante kahit kaunti sa kanyang harapan. Para maging ligtas, hihilingin ko sa aking mga tauhan na pabalaykan kayo. Iminumungkahi kong bantayan mo ang iyong sarili habang nasa East Islands ka. Napangiti si Wayland. Maraming salamat. Lumabas si Cameron sa private room. Si Daisy ay hindi pa rin maalis sa kanyang katinoan. Pagkalabas nila sa pribadong silid, hinailan niya si Wayland at tinanong, "Brother, hindi ba tayo nandito para kay Mr. Southern Sr.? Bakit hindi mo sinabi sa kanya nung nasa private room tayo?" Binuksan ni Wayland ang pinto. Hindi naman siya dapat pagtripan, kaya kailangan nating mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. At saka, sigurado akong magkikita pa tayo. Tumango si Daisy. Tama si Wayland. Hanggat nananatili sila sa East Islands, sa kalaunan ay muli silang magkikita. Samantala, isang sasakyan ang patungo sa Southern Mansion. Nakaupo si Cameron sa backseat. Ipinatong niya ang ulo sa kamay at ipinikit ang mga mata, tila umidlip. Tiningnan siya ng babaeng nagmamaneho ng kotse sa rear mirror at nagtanong, "Sir, do you? Kailangan ko bang tingnan ang kanilang background?" Binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata at tumingin sa labas sa pamamagitan ng salamin. Hindi naman kailangan yon. Kung sino man sila, sigurado akong magkikita pa tayo. Sa palagay ko ay hindi hahayaan ni Miss Serrano ang nangyari ngayon ng ganoon kadali, sabi ng babae. Humalaklak si Cameron. Hindi siya makakagawa ng mayabang ng mahabang panahon na malapit ng magkaproblema ang kanyang ama. Iniisip ko kung magagawa ni Mr. Knowles na sakupin ang komyun o hindi. Idiniin ng babae ang kanyang mga lobby at nagtanong, "Bihira para kay Mr. Southern Sr., na ibigay ang isang lugar sa isang tagalabas." "Sir, ikaw." Kabanata 2004 na po. Sinulyapan siya ni Cameron, at tumahimik siya. Ang mayordomo ay nagbibigay ng mga tagubilin sa mga kasambahay ng si Cameron ay pumasok sa looban. Lumingon ang mayordoma upang tumingin sa kanya at binati siya ng nakangiti, "Bumalik ka na, Mr. Southern." "Nasaan ang aking ama?" tanong niya. "Mr. Southern Sr. is meeting his guest in the study room," sagot ng mayordomo. "Isa pang bisita." Nagtaas ng kilay si Cameron. "Mukhang maraming bisita kamakailan." Nagpatuloy ang mayordoma. "Galing sa Metropolis ang panauhin na ito. Parang gusto nilang makipag-alyansa kay Mr. Southern Sr. Narinig na ni Cameron ang Metropolis mula sa Morwich dati. Sila ay isang makapangyarihang organisasyon sa North Angkor, at ang kanilang pinuno, si Strix, ay gumawa ng isang reputasyon para sa kanyang sarili sa larangan ng medikal. Kaya lang, nagretiro na siya at kinuha ang pangalang Henry. Hindi lamang iyon, ngunit pinananatili rin niya ang isang magandang relasyon sa maharlikang pamilya. Tila sa kanya ay may gagawin ng organisasyon sa Aura. Kung hindi, hindi pupunta dito ang Metropolis para lang makipag-alyansa sa kanila. Mga 10 minutong kinausap ni Sonny si Seyday sa study room bago sila bumaba. Kalmadong lumapit si Cameron sa kanila at sinabing, "Ama, ito ang kinatawan ng Metropolis, Seyday," sagot ni Sonny. Pagkatapos noon, ipinakilala niya si Cameron kay Seyday. "Anak ko siya, Cameron." Tumango si Seyday sa kanya. "Natutuwa akong makilala ka, Mr. Southern." Ngumiti si Cameron sa likod niya. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ay umalis na si Seyday. Tanong ni Sonny sa mayordomo na makita si Seyday sa pintuan. Pinagmasdan ni Cameron si Seyday na nawala sa pinto at nagtanong, "Narinig ko na gusto ng Metropolis na makipag-alyansa sa atin. Ano sa tingin mo tungkol dito, tatay?" Umayos ng upo si Sonny at Sam imangot. May mga chismis na may sakit si Strix, at parang totoo. Ipinapalagay ko na ang Metropolis ay nasa isang hindi matatag na estado ngayon. Ipinatong ni Cameron ang kanyang baba sa kanyang kamay at nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Nalaman ko na ang Skull Club ay naging mas aktibo kaysa sa nakaraan habang ako ay nasa labas nitong ilang buwan. Kumbaga, hindi na nakapaghintay si Fabio. Si Fabio ay isang ambisyosong tao. Gusto lang niyang kontrolin ang lahat. Maari pa niyang sakupin ang Skull Club, kaya ilang sandali lang ay iniunat niya ang kanyang mga kuko patungo sa North Angkor matapos ang kanyang paghahanda." Nagsalin si Sonny ng isang tasa ng tsaa at nagtanong, "Ano sa palagay mo ito, Cam?" Umupo si Cameron sa tabi ni Sonny at sinabing, "Nag-iipon ng puwersa si Fabio, at sooner or later, kukunin niya tayo sa East Islands. Sa tingin ko ang isang alyansa sa Metropolis ay hindi makakasama sa atin. Kung hahayaan natin si Fabio na masira ang balanseng ito,
maraming tao ang mapapa sa impyerno. Hindi ito ang gustong mangyari ng Metropolis, at sigurado akong ganoon din ang iniisip mo. Imbes na may one at maipit sa gitna ng dilema, mas mabuting magkaroon ng alyansa. Tumawa si Sonny. As expected sa anak ko. Pareho ka ng iniisip ko. Pagkatapos noon, nalungkot siya. Lagi akong naaawa sa iyong mag-ina. Biglang tumayo si Cameron at sinabing, "Stop being so sentimental. Hindi naman sa mamamatay ka na." Habang umaakyat siya, dagdag niya, "Hanggat nabubuhay ka, hindi kita pababayaan. Kahit patay ka na, may kumpiyansa akong sakupin din ang Southern." Tumingin si Sonny kay Cameron at bamantong hininga. Samantala, sa hotel, pagkabalik ni Seyday, sinabi ni Daisy sa kanya ang lahat ng nangyari sa restaurant. "Tinulungan ka ni Mr. Southern." Nagulat si Seyday. Nakita niya si Cameron sa Southern Mansion. Siya ay talagang bata, at siya ay hindi mukhang tulad ng tao sa mga alingaw-ngaw sa lahat. Tumango si Daisy. "Oo, kung hindi pa siya humakbang, nakalaban na sila ng kapatid ko." Napabuntong hininga si Seyday at tumingin sa kanya. "Kahit tinulungan ka niya, na-offend niyo ang The Serpents. I don't think they will let it slide just like that, so try not to go out alone during this time, okay?"